good day mga katropa. So, ito sa video natin ngayon ay isi-share ko lang sa inyo yung belt na ginagamit ko kapag nagpa-practical shooting ako. So guys, yung ating rig set nga pala ay nabili ko lang sa Lazada. So, lahat siya sa Lazada siya galing. So, baka kasi yung iba sa inyo gusto lang sumubok or naghahanap ng mas mura. So, baka ito na yon. So, kayo na bahala kung bibili ba kayo or hindi, or kung siyempre magsasuggest pa naman ako ng iba para may pagpilian kayo, no? Pero dito muna tayo sa ginagamit ko. So yung una doon sa King holster, ayan. So guys, ito ay universal holster. So iba-ibang klaseng baril lang pwede ilagay dito, kaya universal siya. So, ang na-testing ko palang nagamitin dito, yung Glock na ginagamit ko, yung high kappa saka yung 1911. So, kapag high kappa or 1911, bali may kakabit ka lang dito, may adapter yan pampasikip nun sa trigger guard. Since Glock yung ginagamit ko, kaya yan, wala siyang spacer. Pero yan, may spacer talaga yan pagka high kappa para hindi makalog. So, katapos naman dito naman tayo sa ating mag pouch. So, ito guys, pwede rin sa high kappa, pwede rin sa Glock. Ang alam ko, pwede rin siya sa 1911. So, kasi pagka bumili ka nito, may kasama siyang spacer. So, yung spacer na to, nakalimutan ko na kung saan ko na ilagay. Pero, para dito yung papalitan mo siya para mas manipis. Kasi mas manipis yung magazine ng 1911. So, yun, pwede dito. So, saka maraming kulay na available yung gantong mag pouch. So, tulad nung, holster, maganda rin yung plastic nito. Matibay din. Naman tayo sa ating, ayan, yung ating mismong belt. So, ang nagustuhan ko dito guys, sa belt na to, meron siyang kasamang buckle na ganito. Tapos, matigas din naman ito Ito, hindi siya basta-basta nayuyupi. So, ang purpose kasi ito, kaya ito matigas, para pagka tumakbo kayo, hindi aalog-alog yung baril nyo sa gilid nyo, sa bewang nyo. So, yun yung purpose talaga nun. Tapos, ayan, meron siyang bataw dito. Yung sa strap. Yung sa pampakapit yan. So, yung inner belt nga pala, hindi ko lang nadala. So, may kasama tong inner belt kapag bumili kayo ng ganitong belt. Yun yung ilalagay nyo doon sa pantalon nyo, doon sa lagay ng sintron. So, bali, yun talaga yung magiging sintron nyo. Tapos, ito na yung payayakapin nyo para lahat yan didikit doon sa inner belt. So, yun. So, ito lang guys yung ginagamit ko, no? Sa totoo lang, di ko alam natatagal sa akin tong gantong gamit, pero okay naman. So, wala naman akong kaplano-plano magpalit kasi okay naman ako dito. Okay, lalo na dito. Di pa ako nahuhulugan ng baril dito. So guys, yung link nga pala is ilalagay natin dito sa description box. Baka interesado kayong tingnan itong mga rig set, holster at mag pouch. So, lalagay natin yung link para madali nyo makita. Okay? Ngayon, kung may mga budget, kung may mas mataas kayong budget, so, ang iba pang may sasuggest ko sa inyo is yung Lordman. So, search na lang yung Lordman dyan sa Facebook. Kung nandiyan doon, makikita nyo yun. Tapos, yung pinakamahal na alam ko is yung Double Alpha. So, medyo, talaga yun pang real steel yun. Pero may nakikita ko gumagamit sa airsoft. So, maganda naman. Medyo mahal lang talaga. Okay? Tapos, yung pinakabago ngayon na nakikita ko gumagawa ng rig set is yung toy kits. So, itong si toy kits, maganda, 3D print yung ginagawa niyang mga holster saka yung mag pouch, pero magagandang klase, nakita na ako sa personal pati yung belt nila. So, gumagawa na rin sila katulad nung sa Double Alpha, yung plastic na maliliit. Kaya ang kagandahan kasi nun, pwede mo siyang itupi maigi. Ito kasi hindi mo siyang matutupi kasi ang tigas ng pinaka belt niya.
Hindi mo siya mapapaliit. Samantalang yun, kaya mong tupiin maigi eh. So, yun yung mga may sasuggest ko sa inyo guys na brand na tested na rin yun guys. Tested yun ng mga brand na pang practical shooting. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ayan, pakiclick na lang yung ating subscribe button, pati na yung notification bell. Para lang sa ganun maging updated ka sa aking mga bagong videos.